Okay. Hello po and welcome sa isa na namang walang kakuwenta-kuwentang video natin ngayong araw. And for today's video, tatalakayin po na ang lalim, eh, 'no? Tatalakayin po natin itong video ni Tito Sen. Bale napanood ko 'to ng isang araw, ang gusto ko lang pag-usapan may magandang, ah, video dito, eh. Maganda yung eto yung reality check. Ito yung bagong programa ni Tito Soto sa Net25. And, at ang guest nila dito ay si Mayor Vico Soto ng Pasig, okey. Yung hindi kayang talunin ni ano, Mayor Jose Manalo dun sa eleksyon, okey. So eto in-interview nga siya and may maganda siyang message dito na gusto kong, pag-usapan, okey. So panoorin po natin. Ano pong ibig mong sabihin dun sa statement niyo na no monopoly of knowledge? Oh, yun, no monopoly of knowledge. Okay. Maganda yung tanong ni kuya. No monopoly of knowledge, ibig sabihin, ako bilang alkalde o bilang mayor, hindi ako dapat magmarunong o maggaling-galingan. Parang ano, parang patama yun kay ano, kay Tulfo. Siguro etong ano, etong sinasabi niya is naa-apply kahit kanino, kahit sa mga ibang politiko, sa mga ibang mambabatas. Puwede mong mai-apply na you don't have the monopoly of knowledge, okey. Pero sa kaso ni Tulfo, parang lahat alam niya. Yung sinasabi nga ni Attorney Libayan, eh, parang ano, BS in everything si ano, si Tulfo, si senator niyo, Senator, Raffy Tulfo. Yung alam mo yun, 'pag may hearing sa, DOJ, alam niya lahat. 'Pag may hearing sa Department of Agriculture, alam niya rin lahat. Pagka hearing sa yung katulad ng hearing, Senate hearing sa Kasambahay, stupid law, alam niya lahat, 'di ba? Yung mga yung mga parang sa sobrang alam niya lahat, pati yung resource person niya, yung mga professor, yung mga undersecretary, yung mga assistant secretary ng mga ahensya, eh, dine-debunk niya at siya lang yung tama. Pati yung mga pulis, lahat 'yan ipapakulong niya. Lahat 'yan ano, iko-contempt nila dahil alam niya na nagkamali na sila. Nagiging judge na siya, 'di ba? Pero siya, sa sarili niya, wala siyang ginagawang masama. Patuloy natin. May mga bagay dapat aminin ko, hindi ko po alam lahat. So Siguro eto personal na ano, na sinasabi niya lang 'to, pero nagiging humble lang siya na hindi niya alam yung lahat. Alam mo yun, dapat lahat ng tao ganyan, maging humble. Hindi yung kahit si Tulfo naman, hindi niya sasabihin na alam niya lahat, pero 'pag nagsalita na siya parang ano, BS in everything na siya. Parang naka-graduate siya dun sa ano, ayaw niya ng pagsalitain yung mga resource person, yung mga hearing sa, PCSO, ayaw niyang pagsalitain yung mga resource person niya, eh. Yung mga yun dun sa bill na pinapasa niya sa seafarers, ayaw niyang ipabago kina Pia Cayetano. Sabi niya pag-iisipan ko kung i-accept ko o de-deny ko yung ano, mga amendments, 'di ba? Siguro hindi lang 'to ano, personal, opinion na 'to niya 'to, pero nag-a-apply 'to sa ano, pangkalahatan na dapat walang sino man ang may monopoly of knowledge. Lahat tayo hindi perfect, okey? halimbawa, pagdating sa, nabanggit kanina yung pandemic, kung may success man ng Pasig, yun dun sa pandemic response, hindi po yun dahil magaling yung mayor. Magaling makinig. Pero hindi po Ay naku, patama na naman si kay Tulfo magaling makinig, kaso si Tulfo hindi pinapakinggan o kaya ang nangyayari hindi ko po sinasabi makikinig siya, hindi niya iintindihin. Lalo na yun sa ano, yung sa hearing ng PCSO. Pinapakinggan niya lang yung ano, resource person, si Attorney Neneng Palag, si Neneng Palag tawag nila dun. Nag-explain na si Neneng Palag, pero hindi inintindi ni Tulfo. Inulit na naman yung ano, yung gusto niyang sabihin, na sino ba pinagmamayabang niyo diyan sa PCSO. Eh, nag-explain na nga kung bakit hindi sila nakapunta. O kaya ayaw niyang pag-explainin, 'di ba? Dito sa'kin ni Vico Soto, eh, magaling makinig, eh, yun ang kabaliktaran ni Tulfo. Hindi siya nakikinig, hindi rin niya ano, iniintindi yung mga sinasabi ng mga resource person o kaya ng mga kapwa niya senador. Dahil siya lang ang magaling, siya lang ang sakalam. na eksperto ako dyan. Hindi. Wala ka ng medisina. Sino bang dalubhasa sa Si Tulfo. medisina? Yun yung tanungin natin. No one knows everything. Yun po yung ibig sabihin niya. Ay naku, tinamaan na naman si Tulfo. No one knows everything pero si Tulfo, siya lang ang may alam ng lahat. B is in everything, 'di ba? Naku po. Ang ikli ng statement na 'to pero sobrang contrary sa mga pinagagagawa ni Senator Tulfo.
Kaya kahanga nga 'to si ano, eh, si Mayor, Vico Sotto. Kasi hindi mo na maaalis puwede mong ano, eh, puwede mo ng i-separate siya na hindi siya anak ni Vic Sotto. Pagka sinabi mong Vico Sotto is ang dami niyang magandang nagawa sa Pasig. Pagka sinabi niyong Vico Sotto is, mayor ng Pasig, hindi hindi mo na siya yung unang maiisip mo is, Vico Sotto is anak ni Vic Sotto, hindi na gano'n, eh. Ang ano na, ang iniisip na ng tao ngayon kasi yung reputasyon niya bilang mayor na napaganda niya yung Pasig is pagka ano, pagka sinabi mong Vico Sotto, mayor ng Pasig. Kasi dahil sa mga nagawa niya. Parang ano, parang si Isko Moreno, 'di ba? Nung ano, ah, nanalo siya bilang mayor noon, eh, kumbaga umangat yung pangalan niya, hindi na parang, dating, vice mayor ni Erap o kaya dating ano lang, dating artista. Nag-ano, nag-improve yung pag-iisip ng mga tao na Mayor Isko, parang gano'n. Napaganda niya yung Maynila, nalinis niya yung Maynila, na-improve niya yung mga patakaran o yung mga ano, 'di ba, yung parang gano'n, maganda pagka nakikilala ka sa pangalan mo dahil sa ginawa mo, 'di ba? Eto naman si ano, si Tulfo, eh, sumikat dahil sa mga nagawa ng ibang tao, parang gano'n. Kasi bandang huli, sa programa niya, pupunta dito, ire-refer niya lang sa PAO, ire-refer niya sa ahensya ng gobyerno, pero bandang huli, sinong nakikinabang ng ano, ng mga aksyon, eh, di si Tulfo kasi credit grabber siya. Tapos ano pa, siya na may alam lahat, expert na siya sa lahat ng bagay, 'di ba? So yun lang, pagpatuloy nga natin. Correct, correct. Next. Okey. Yun lang, mabilisang video. Gusto ko lang i-ano, i-emphasize na, ang gusto ko lang sabihin dito is, sana marami pang ano, pulitikong ganito, yung humble, yung hindi pinagmamalaki kung ano yung mga nagawa nila o kaya hindi rin nambabastos ng kapwa nila. Yung gawin mo lang yung trabaho mo, pero dapat yung sa tama, yung wala kang inaapakang ibang tao, hindi kayo mangbabastos na katulad ng sinasabi nila, eh, stupid law, sa harap-harapan pa ng senador na gumawa nun. Alam mo yun, para lang sabihin na matapang ka, 'di ba? So yun lamang po, and, engganyohin ko lang ho sana kayo na please paki-follow po ako sa Facebook page natin, and, paki-subscribe na rin po ako sa YouTube page. And, yun lamang po. Salamat po sa mga nanood nitong walang kakuwenta-kuwentang video natin ngayong araw. And, salamat po uli sa mga nanood, and, ingat po tayong lahat, okey? See ya, bye-bye. Ciao, ciao.